Huwag nyo basta-basta ipaparent license nyo. Pangalagaan nyo yan, guys. Pinaghirapan nyo yung lisensya na yan. Nagpuyat ka ng ilang buwan para dyan. Sa mga nagtatanong dyan na madami akong pera kasi panay-travel ako. Advantage mo yon kung ikaw yung pharmacist, ikaw pa yung pharmacy owner. Kasi hindi mo na kailangan pasahurin yung sarili mo, ba? Diba? Madami kasi yung tinatawag na ghost pharmacist. Guys, iwas tayo dun, okay? I think there's another universe where I haven't yet felt pain, and maybe in that other universe. Hi guys! Good morning and welcome back again to my channel. My name is Landel Eslidum and I am your pharmacist. So for today's vlog, kung mapapansin nyo, this is my first ever content na related sa pharmacy. Kasi diba mostly travel vlogs, living alone, tapos a day in my life. So this time, naisip ko na i-share ko naman sa inyo yung mga ideas, knowledge, and experiences namin nung pinapatayo pa lang yung butika. Itatry kong explain in a direct to the point and concise manner. So ayun, let's get started. So guys, sinulat ko na lang pala yung mga requirements na kakailanganin natin para makapag-start tayo ng pharmacy business dito sa Pilipinas. So, number 1 should be the capital. Kahit anumang business or kahit saang business, kailangan talaga ng pera. Hindi ka makakapag-start ng kahit anong naisip mong business kung wala talaga yun. So, kung mas malaking drugstore yung ipapatayo mo, ibig sabihin, mas malaking capital yung kakailanganin mo. So, ayun, maging ready ka lang sa mga gastusin kasi hindi talaga biro ang magpatayo ng butika. Number 2 should be the location. It's very important na accessible ang drugstore mo sa mga customers. Whether sa school, simbahan, palengke, or mas better talaga pag malapit sa ospital. And suggest ko lang guys na mas okay kung sarili niyo yung building or establishments para wala na kayong babayaran monthly for the rent. So number 3 is mga permits. So yung unang inasikaso is yung DTI. By the way guys, hindi ako yung nag-asikaso ng DTI kasi hindi ako yung pharmacy owner. Guys, naririnig nyo ha, sa mga nagtatanong dyan na madami akong pera kasi panay-travel ako. Guys, hindi ko to sariling butika. Butika to ng ate ko at ng asawa niya. So, si Kuya Mac, siya yung nag-asikaso ng DTI and tinanong ko siya kung paano yung pag-process. Sabi niya, online lang daw and nagbayad lang siya ng halos 1K. And guys, sa pag-apply daw ng DTI, dapat yung mga unique or kakaiba yung ilalagay mong pangalan. Or kung mas better, sariling name mo na lang. Kasi baka may kaparehas ka, ganon. So, mas matatagalan yung process. And sabi niya, mga ilang araw lang daw, may DTI permit na siya. And sa pagkuha ng DTI pala, dapat, di ba sinabi ko yung pangalawa, is very important yung location. Kasi ilalagay mo dun sa DTI yung location ng magiging drugstore mo. So, ayan. Yung pangalawa namang inasikaso ay yung barangay permit. Tinanong ko si Kuya Ma kung magkano yung binayaran niya. Sabi niya less than 1K at nakuha niya naman din daw agad. So guys, very important yung barangay clearance kasi kung mag-a-apply na kayo sa FDA, isa yan sa mga documentary requirements nila kapag magpapa-approve na. So, yung number 4 na kailangan when starting a pharmacy business is yung pharmacist. Guys, hindi ka pwede magpatayo ng drugstore kung walang pharmacist. And advantage mo yon kung ikaw yung pharmacist, ikaw pa yung pharmacy owner. Kasi hindi mo na kailangan pasahurin yung sarili mo, diba? And in case lang na gusto mo na magpatayo ng butika and hindi ka naman pharmacist, so kailangan mo mag-hire din talaga. And dapat yung i-hire mo guys, hindi lang basta pharmacist. Dapat
registered pharmacist kasi kapag nag-apply ka sa FDA, hahanapan ka ng license ng pharmacist. Tapos guys, madami kasi yung tinatawag na ghost pharmacist. Guys, iwas tayo dun, okay? Dapat yung kukunin mo, yung nagvi-visit talaga sa drugstore mo para ma-check lagi or monthly yung drugstore. So, since ate ko naman yung may-ari ng drugstore, okay lang na iparent ko yung lisensya ko. And reminder lang guys, sa mga pharmacists dyan na nanunood, okay? Huwag nyo basta-basta ipaparent license nyo. Pangalagaan nyo yan guys. Pinaghirapan nyo yung lisensya na yan. Nagpuyat ka ng ilang buwan para dyan. So, dapat sa pinagkakatiwalaan mo talaga, dun mo ipaparent. Or, mas better, kayo na lang magpagawa ng butika. Okay? Tandaan nyo yan guys. For a registered pharmacist naman, ito yung mga general requirements na kakailanganin. So, board certificate, valid PRC ID, 2x2 ID picture, accredited seminar on licensing of establishments and outlets, signed duties and responsibilities. So, guys, yung sa board certificate pala, once na nakapasa na kayo ng board exam, kailangan nyo lang mag-online appointment sa PRC para makuha nyo yung board certificate. And tip ko lang guys, ako kasi kumuha ako ng license ko sa Ayala Malls. So since ako pa siya ng PRC NCR, so doon ako kukuha ng board certificate. Yung friend ko kasi, Tugiga raw siya kumuha ng license niya. So dapat doon din daw siya kukuha ng board certificate. Ayun. And then, for accredited seminar and licensing naman, since bago pa lang yung pharmacy, kasi last November 2023 lang siya, hindi ko pa alam kung saan ako a-attend ng seminar. So, baka magtatanong-tanong na lang din ako or mag-email ako sa FDA kung paano ma-attendan yung seminar. And guys, yung technique pala namin ni Kuya Mac noon, siya nag-asikaso lahat ng mga permits, clearance, tapos the rest na hindi related doon, ako na yung nag-asikaso. Like mga tentative list of products, yun yung mga gamot na bibilhin nyo sa butika. Tapos mga books, SOPs, basta mga ganun. Sasabihin ko din naman later yung mga inasikaso ko noon kung saan ako bumili. Guys, ito sasabihin ko yung mga reference books na binili ko. So, Philippine National Formulary, RA 3720, RA 6675 or the Generic Act of 1988, RA 5921, the Pharmacy Law, and then RA 8203, Special Law on Counterfeit Drugs, RA 9502, Universally Accessible, Cheaper and Quality Medicines Act of 2008, and then RA 9711, the Food and Drug Administration Act of 2009, AO number 56, 1989, Licensing of Drug Establishments and Outlets. And then, kailangan nyo din ng memes or mas better yung latest edition. And Remington's Pharmaceutical Science latest edition. And Goodman and Gilman Pharmacological Basis of Therapeutics. So, mga latest edition yun. Also, for our record books duly registered with FDA, kailangan nyo ng prescription book, senior citizen book, and then PWT book. And then for EDPMS guys, or the Electronic Essential Drug Price Monitoring System, kailangan din siya. And you have to contact kung saang region kayo belong. So, in my case kasi, Romblon, so sakop siya ng Region 4, di may Maropa. And may page sila. And then, ayun, message nila ako na kailangan daw makapag-register ako doon kasi may mga updates sila. So guys, kung saan mang region kayo belong, kailangan i-contact nyo yung person in charge doon. And guys, for SOPs naman, or the Standard Operating Procedures, kailangan yung handling product complaints, good storage practice, handling returns or expired or damaged products, good housekeeping or pest control program, and then garbage disposal of expired, damaged, and deteriorated products, handling product recall, good distribution practice, cold chain management, RMP, dispensing, procurement, or the stock transfer for
chain or drugstore. So, yung SOP ko, binili ko lang siya online for example, sa Shopee. Hindi ako sure kung sa Shopee or Lazada ko nabili. And ilalagay ko na lang siya guys sa description box para makita nyo kung saan ko in order. So, another requirements na kailangan meron tayo is yung white and red labels. And then, menu cards. For menu cards, kailangan natin yung GMAP or the Government Mediated Access Price, MDRP or the Maximum Drug Retail Price, and then generic menu card. So guys, ilalagay ko lang din sa description yung site kung saan ako umorder. Hindi ako sure kung Shopee talaga or Lazada. Basta ayun. And then, compounding equipment, kailangan din yung tablet counter, beaker, graduated cylinder, and then spatula. Pero in my case, hindi naman siya nagagamit kasi hindi naman ako nagko-compound dito sa drugstore. And then, calibrated thermometer with temperature monitoring. So guys, kailangan yung thermometer para ma-check yung temperature ng butika natin. So, ito, yan yung thermometer. Kailangan calibrated siya. May certificate din na binibigay. And binili ko lang din siya online. And then, nilalagay ko lang din siya sa description box. And then, organizational chart. Meron din kaming organizational chart. And, hindi ko naman siya nakalagay, naka-display. Basta, meron lang in case hanapan kami ng FDA. And then, for cold storage for vaccines and biological products, wala naman kaming mga vaccine na binebenta. Kaya, ayun, hindi naman siya applicable sa amin. And ayan lang guys, so far yun yung mga kailangang requirements. Share ko lang guys, I think September or October, nag-apply na kami sa FDA para sa LTO. Pero nagkamali kami ng input. So for example, RI dapat, yung nalagay namin is RE. Tapos may mga location kapag yung sa GPS, pag hindi tugma, pinapaulit sa inyo. So, mas matagal yung process. Kaya dapat, every time na mag-a-apply kayo sa FDA, i-make sure nyo na tama talaga lahat as in. Para walang problema. So, siguro mga 1 to 2 weeks, okay na yung LTO nyo. Mabilis na yon. So, sa amin, ang nangyari, hindi ko sure kung once or twice kami nag-re-apply. And then, November na dumating yung LTO. So, sayang yung oras na pag-aantay, diba? So, sa may mga gusto pong magpatayo ng butika, pwede po kayong mag-comment dyan. And then, pwede ko isend sa inyo via email yung mga general requirements sa pag-start ng pharmacy business. Guys, sa Pilipinas lang to applicable ha. Hindi ko sure sa ibang bansa kung ano yung process nila para mag-start ng pharmacy business. So, for initial application, guys, ito yung mga step-by-step process natin. So, for step 1, search nyo muna yung eservices.fda.gov.ph. And then, after that, click nyo yung application. And then, makikita nyo doon yung license to operate. And then, choose drug. Tapos, meron dyang drugstore. And then, for step 6, click nyo lang yung initial. So guys, sa general requirements, ito yung mga nakalagay doon. Declaration and undertaking, parang i-check mo lang yan guys. And then general information, establishment information such as yung name, owner, and then operating hours ng drugstore, and then contact information. And then site address, and then authorized officer. And then documentary requirements such as mga proof of business name registration, and then barangay clearance or business or mayor's permit. Guys, dapat naka-PDF form yon kapag isasubmit natin. And then, self-assessment review. Sa self-assessment, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na dapat double check nyo lagi para hindi na kayo paulit-ulit na mag-apply sa FDA. And then, step number 7, a pop-up confirmation will appear, and then you have to click yes. And then, yeah, submission complete. And then, an email will be sent for the next instruction. So, I think kapag nag-send na ng email, magbabayad ka na lang. And then, you have to wait na lang ilang days or weeks
then yun, may LTO ka na. And ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng vlog ko. Sana may natutunan kayo. And see you on my next pharmacy vlog. So, ayun. Bye-bye!